Alamin naman natin ang sitwasyon at lagay ng teenage pregnancy sa bansa. Kasama si Ms. Mylene Mirasol Kiray, ang Acting Division Chief ng Knowledge Management and Communications Division ng Commission on Population and Development. Ma'am Mylene, magandang tanghali po at welcome sa Bagong Pilipinas Masayang ngayon. pamilya at komunidad sa inyong dalawa. Magagandang host ng Bagong Pilipinas ngayon. Wow. Maraming salamat. Mylene, kaklase ko siya. Oo nga, kanina nagchichikahan kayo. Pero ito po, pag-usapan po natin. Una po sa lahat, base sa inyong datos, ilang porsyento po ba ng teenage pregnancy ang naitatala taon-taon? At if we are basing it on an average, ilan po ang naitala nitong nakaraang taon, 2022 hanggang 2023? Alright, so tumaas ang teen pregnancy cases sa Pilipinas ngayon ayon sa Civil Registry and Vital Statistics ng Philippine Statistics Authority from 150,000 ngayon in 2022, tapos from 130,000, more than 130,000 in 2021. So it's higher than the pre-pandemic levels. So makikita natin na akala natin sa pandemic bumaba yung teen pregnancy cases. Of course, alam natin hindi nakakalabas yung mga bata, And then, nagulat tayo na after the pandemic, tumaas siya in 2022. Parang with nagkaroon ng vengeance. Rebound ba yun? Oo. Nakakalungkot po itong balita na ito kasi ayaw natin mangyari, pabata ng pabata po yung mga teenage pregnancies natin. At kumpara po ba sa ibang bansa, sa mga neighboring countries natin, bukod sa tumaas ang rate, how do we fare compared to our neighbors? Yeah, so we see that the Philippines is a gold medalist in teen pregnancy cases. Talaga? Kasi isa tayo sa mga Yan ang gold pinakamataas. medal na ayaw natin. Yes, Oo. isa sa mga pinakamataas na teen pregnancy cases ay ang sa Pilipinas. Nakakalungkot man isipin, pero ganyan ang reality na nangyayari sa ngayon. Lalo na sa very young adolescents, age 10 to 14. Pero i-qualify rin naman natin kasi compared to our neighbors, Attorney Migs, ang dami kasi ng populasyon ng Pilipinas rin naman kumpara sa kanila. Kaya parang ang laki-laki nung rates natin. Currently kasi 109 million Filipinos tayo based on the 2020 census. So malaki din. Tapos 30% of that are young people, the young population. So makikita rin natin na kailangan din nating i-address ito. But, we're below replacement level. So, ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, 1.9 yung ating average total fertility rate ng mga kababaihan. So, yung mga, meron na mga Pilipino ngayon, less than 2 na, 1.9 na yung kanilang anak. Dati 10 eh. Mga terms nila, rebound, replacement. Yes, Mga kasi terms nila re-replace parang yung parents sa population, kaya replacement level. So usually dapat dalawa to replace the mother and the father in the population. Kasi Kaya alam mo na, replacement season level. of breakups kasi. Diba, uso yun. Pero nagkabalikan, meron din. Oo. Totoo ba yun? Totoo ba yun? Ay, hindi ko alam. Ito, nagkabalikan yung mataas na teen pregnancy. Yes. Oo. Pero ito po, sabi niyo po, gold medalist tayo. Nakakalungkot na gold medalist tayo. Sinusulong ko yung sports, pero ito ang hindi ko talaga isusulong na dapat maling gold medal to. But ano po ba talaga ang dahilan nitong teenage pregnancy? Bakit siya tumataas? Bakit nangyayari ito? Opo, may maraming factors. Meron tayong causal framework na tinatawag, Merong non-behavioral at saka behavioral factors. Representative Migs, you are in the best position talaga kasi policies really plays a big role. Kaya we in the Commission on Population and Development are calling for the passage talaga of the bill on adolescent pregnancy, prevention of adolescent pregnancy. Natutuwa kami kasi sa House, passed na siya, so nasa Senate na siya. So we are leading the call talaga for it to be passed so that mas may ngipin yung ating polisiya on teen pregnancy. And at the same time, kailangan din ng serbisyo sa local government units level. Kaya nananawagan din kami sa mga ating mga local government officials. Kasi you are also in the best position to implement programs, magbigay ng budget for the education of our adolescents, adolescents age 10 to 19, dapat yun nangyayari. Meron din familial factors, familial factors meaning yung parents, you parents. Yes. You should be the first sexuality educator of your adolescent children. But you need to have good communication kasi paano kayong pupunta sa sexuality communication if you don't talk about
the little things at home. Diba? Holistic And approach meron ding talaga individual siya. Diba? Yung individual is yung life skill mo to say no. No? Pag may boyfriend ka, no? And your peers, lalo na. No? So, napakalaki ng bad company corrupts good character ayon sa isang saying. So, napakalaki din ng impluensya ng peers. And the exposure to media also. And we cannot discount the fact na meron ding sexual abuse involved. Oo. So, yun ang confluence of factors Dami. talaga. Pero dapat talaga nagkakaisa. Lahat ng yung government, hindi lang yung local, hindi lang ang national, even ang parents. And even schools. And schools, yon. Yes. Schools din. Kaya it's a good thing that we have comprehensive sexuality education, no, from the Department of Education. Na they're starting to integrate sexuality education in the curriculum. Anong grade na nga ba nag-debate yan Actually, eh? actually it anong, starts with kinder until K to 12. They're just learning about body parts and Yes. calling them the right way. Kung anong Yes. talagang tawag, hindi awkward, hindi nakakahiya. Wag natin sabihin madumi because you know, it's the human natural, body and yes. it's beautiful, di ba? Bago ko itanong yung question ni Alvin Baltazar, yung adolescent pregnancy bill, ano ba yung mga pinaka-highlight nito na gusto nyo talagang magawa? Actually, ang gusto lang talaga natin palakasin, no, gawing urgent national priority, no, ang teenage pregnancy sa bansa kasi nga increasing ang 10 to 14, tapos increasing din yung 15 to 19 according to the Civil Registry and Vital Statistics. So talagang kailangan mapasa itong bill na to and nag-a-assign doon ng talagang tututok sa issue na to. Kasama kami, ang Komisyon sa Populasyon Pagpapaunlad. Kasama ang DOH, ang DILG, of course, NEDA, DSWD, lahat ng NYC, National Youth Commission, kasama din dito, the Council for the Welfare of Children. So talagang isa siyang malawakang pagpapatibay ng mga pulisya at programa ng gobyerno. So I think it's a policy-making body of several government agencies getting together to study yung approach sa bawat region, sa bawat mga aspeto na bakit, ano yung mga cause, no? So, hindi naman, I think, pwede pumasa ng batas na ganon ilalatag lahat because you have to see it sa mga different aspects na ano yung cost, pwedeng iba sa region na to, iba rin sa region na to. Case-to-case Oo, basis. case-to-case. Yes. Oo. Tsaka may kultura at relihiyon rin yan na factors na papasok. Ano? So, alright, sana nga ay magawa na rin ang paraan to dahil nakakabahala. Pag nasira ang kinabukasan ng isang batang babae, dyan nag-uumpisa yun eh. Wala na siyang, hindi na siya empowered agad. Yes. So, bata pa lang siya, marami na siyang problema. At hindi niya ma-achieve yung dreams niya and goals sa buhay. Diba? Gusto niyang maging nurse, gusto niyang mag-doktor. Parang malabo nang mangyari yon kapag nabuntis ka ng maaga. Ngayon, may tanong tayo mula kay Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas. Ang kanyang tanong kung pwede bang i-attribute ang pagtaas ng teen pregnancy sa masyado raw na exposure na naa-access sa sites po sa internet na hindi pa dapat sa mga kabataan. Yes, it's one of the factors. Actually, mataas ang exposure to pornography. No, lalo na nung 2021. Kaya parents, no, tignan natin ang ating mga anak, no? Kasi in 2021 ang taas ng exposure according to the Young Adult Fertility and Sexuality Study in the Philippines, no? At exacerbate pa yan ng pandemic. Tama ba yun? May balita na pinakamaraming views sa Pilipinas? Yes, oo. No? Pornhub, pinakamataas na users. Ang mga Pilipino? Pilipino. Wala na silang ginawa sa bahay kundi manood nun. But even yung mga movies, I think now, hindi lang sa atin, internationally, marami kasing, di ba, parang on that aspect na pinapakita na parang okay lang. So, if you're not educated, like you said po earlier, if you're not educated, the parents are not educated enough to give this responsible parenting and responsible teaching sa mga bata on these aspects on pregnancy and all ay talagang factor din siya, no? Kailangan balanse talaga. Balance. What about the use of family planning methods? I mean, let's be straightforward, mga condoms and mga IUD, etc. So according to the National Demographic and Health Survey, no, yung mga first-time sex, they are unprotected. And it's usually, no, according to the Young Adult Fertility and Sexuality Study, it usually occurs at home when the mother and father is out. No? And syempre, pag... CCTV lang siguro ang sagot dyan. Kaya ano? maraming nanny cam, di ba? Oo, Yung sinasabi diba? nila. Oo. ganun. Eh syempre, pag unplanned ang sex, Yes.
walang protection. We know that, no? So, according to the survey din, napakataas ng unprotected sex among these kids. No? Medyo alarming din because may cases din na kapamilya yung Yes, opo. yung Anecdotal nangyayari. data. Usually sa anecdotal data, no, kailangan kasi ito matinding pag-aaral. May ethical issue kasi involved, kasi bata. Pero majority ay mga family members ang May nag-aaral. sinasabi ka, well, alam natin na may mga mas matanda or sabi mo ay 10 years old, may karelasyon na senior citizen, di ba, na Yes. nakaka-alarma. Oo. Pero sabi mo kanina, Attorney Mix, paano kung bata, tapos Tsaka nakabuntis ng din. bata? Pwede mo ba yung minor kasuhan? din yung liability nun. Hindi mo na hindi siya makukulong. Hindi siya Kasi makukulong. minor statutory, din. hindi siya statutory rape. Kaya alarming kasi may mga kasong gano'n. No? Ang sarap pang kausapin si Oo ma'am. No? nga, Sana oo, mas marami sayang. tayong, hopefully we can Babalik invite ka you. kasi magiging regular ka na sana dito sa Bagong Pilipinas ngayon. Oo. No? So, Salamat. with that, no, mensahe na lang po sa ating mga kababayan na nakatutok sa atin ngayon. So, maraming Message. salamat sa inyong oras, no? At sa ating mga Pilipino, kailangan talaga pagtuunan natin ng pansin ang adolescent pregnancy because it's really increasing, no? So, nananawagan kami sa ating mga policy makers, andito naman si Ma'am Megs, no, na para tumulong sa atin. Nananawagan tayo sa mga parents, andito din si Nina to educate your adolescent children, your children on sexuality. It could really be like good touch, bad touch, starting young, na you teach them how to distinguish between a good touch and a bad touch. It could start as simple as that, and calling our body parts as they are, not birds, not flowers. Yes. No? Ganun ka tindi. Tas, at the same time, we are also calling on all our players, no, and stakeholders in government and non-government na let us work together for the prevention of adolescent pregnancy because it's an urgent national priority. And as the Commission on Population and Development is celebrating its 55th year, no, we're also rebanding. So maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa Komisyon sa Populasyon at Pagpapaunlad. Ito po ang si Mikey Ray, no, mula sa Komisyon sa Populasyon at Pagpapaunlad. Maraming salamat sa inyo. So maraming salamat po sa inyong oras, Ms. Mylene Mirasol Kiray, ang Acting Division Chief ng Knowledge Management and Communications Division ng Commission on Population and Development.